tayo po'y panandali ang manalangin muna, mga minamahal, bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin po tayo. Dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, kami po'y nagpupuri. Nagpapasalamat po kami sa dakilang pribileyo na pinagkaloob sa amin. Muli kaming nakapaglingkod, mala Panginoon, sa dakil at banal na pangalan. Salamat po sa pagtanggap mo na aming mga papuring awitin. Salamat po, mala Panginoon, nakaabot sa turon ng biyaya sa kalangitan ang aming pagsamba, mala Panginoon. Salamat sa pagkilos mo, mala Panginoon, sa aming kalagitnaan at dalangin po namin. Patuloy po kayong mangusap, mala Panginoon, sa huling bahagi na yung banal na gawain. Mala Panginoon, tulungan mo kami maunawaan ng mga salita kung gaano kalaga ang mga salita mong aming napapakinggan, at dalangin po namin tumimo sa mga isip, sa mga puso ng aming mga kapatiran, mala Panginoon, hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagatupad kami ng mga salita, mala Panginoon. At aming sinasuway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Sa malakas na palakpak, maminamahal, sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahalang Panginoon. Purihin pong ating dakilang Diyos habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata. Dito sa 1 Corinthians 11:23 up to 26. Maminamahal, ako po yung nagpapaabot po muna ng pagbati sa lahat ng mga minamahal na mga anak ng Diyos. Sa lahat ng ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved workers, beloved choir members, instrumentalists, sa lahat ng mga kapatiran, mga minamahal narito ngayon. Nagpapaabot din po akong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa lahat ng mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, bumabati po tayo, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At gayon din sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatid natin sa ibayong dagat, mga nanonood, nakikinig, sa lahat po ng abot po ng ating banal na gawain, maminamahal, at higit sa lahat, ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purin pong ating mahal na Panginoon na minamahal, kindly. Buksan natin pambungad na talata. 1 Corinthians 11:23 up to 26. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 26. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At na siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-ala-ala sa akin. 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Amen. 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 Maminamahal, ang ating paksa ay pamagatan po natin, the importance of participating the Holy Supper. Ang kahalagahan ng pakikibahagi natin sa banal na hapunan. Mga minamahal, kaya natin isinasagawa ang banal na hapunan sa tuwing uling linggo ng buwan o unang linggo ng buwan. Ito po, mga minamahal, ay napakabanal, napakasagrado, at hindi po natin dapat babaliwalain. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang hindi pagsalo sa banal na hapunan, ito po ang magiging daan upang mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Maaring mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay kapag hindi ka nakikibahagi
Hindi ka nakikipag-participate sa banal na hapunan. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sa verse 26, sapagkat sa tuwing kakanin nyo ang tinapay at ang inuman sa saro, ay iniyayag nyo ang kanyang pagkamatay hanggang sa dumating siya. Ibig sabihin, maminamahal, hindi tayo magiging kabahagi ng kanyang kamatayan at ng kanyang pagparito kapag ginagawa mo palagi na hindi ka sumasalo sa banal na hapunan. Wala kang magiging bahagi sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagparito. Kasi may mga mananampalataya, binabaliwala lang ito. Nasa kanila kung gusto nilang sumalo, parang ginawa lang nilang simpleng merienda na kapag ayaw kumain, hindi ako kakain. Hindi ganon ang banal na hapunan, mga minamahal. Hindi po ito simpleng merienda. Hindi ito simpleng kainan. Kasi kung simpleng kainan lang to, bakit napakaliit naman yung tinapay natin at napakakonti naman yung iniinom natin? Hindi mahalaga rito yung tinapay na kinakain natin o yung ubas na ating iniinom, kundi ang kalagahan nito, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, it is a memorial. It is a memorial. We therefore commemorate the death of Jesus on the cross. Ginugunita natin, inaalala natin, mga minamahal, sa tuwing tayo'y kumakain at umiinom, mga minamahal, sa katas ng ubas, sabi dito, commemorate the death of Jesus on the cross. Ginugunita natin. Hindi para mabusog, hindi para tayo po, mga minamahal, ay mapatiran ng uwaw, kundi ito po ay ginugunita natin. It is a memorial. Ito yung mahalaga rito. Kaya sabi ng Biblia, sa tuwing kakanin nyo at iinumin nyo, maminamahal, ang katas ng ubas, inaalala natin ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagparito. Ginugunita natin ang kamatayan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa krus. Sinabi ng Roma, Kapitulo 5, talatang 8 at talatang 19, sinabi ng mahal na Panginoon, ipinagtatagubilin ko sa inyo, noon tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay ng dahil sa atin. Sabi ng Biblia sa verse 19, mga minamahal, dahil sa pagsalangsang ng isang tao, ang ating ninuno na si Adan, ang lahat ng tao'y nagkasala at nakaranas ng kamatayan. Ngunit, dahil sa pagsunod, pagtalima naman ng Diyos na nagkatawang tao, ang lahat ng mga tao'y naging matuwid at nagkaroon ng kaligtasan. Yan naman ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, sinagip tayo ng mahal na Panginoong Jesucristo sa pagsalangsang na ginawa ni Adan. Dahil sa pagsunod niya, mga minamahal, tayong lahat ay naging matuwid. Sabi ng Hebrews 5, verse 9, sabi diyan, nang siya'y napaging sakdal, siya ay gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga magsisitalima sa Kanya. Amen. Kaya hindi ito simple, hindi ito, mga minamahal, karaniwan o pangkaraniwan, maminamahal, ang ating ginagawa sa pagsalo sa banal na hapunan, ito po'y related sa pagpasok natin sa langit. Amen? Related yan. Maaring mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay kung ginagawa mong palagi na hindi ka sumasalo sa banal na hapunan kasi inisip mong merienda yan, busog pa ako, hindi ako kakain. Parang inisip mo lang simpleng seremonya. Hindi mo alam, sabi, sa tuwing kayo'y kakain at iinom ng katas ng ubas, inyong inaalala
ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagparito. Kaya kung hindi ka makikibahagi sa banal na hapunan, wala kang bahagi sa kamatayan ni Kristo at wala ka ring bahagi sa kanyang muling pagparito. Lalo na pag napapatapat ang absent mo sa Holy Supper. Lagi kang absent pag banal na hapunan. Maaring mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pag hindi mo inaalala ang banal na hapunan, pagdating ng malapang noon, hindi ka rin niya maaalala. Hindi ka rin yan maaalala. Hindi niya matatandaan na once upon a time, ikaw ay nagsuko ng buhay sa Diyos. Hindi niya maalala na once upon a time, ikaw ay tumanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. Sasabihin niya sa iyo, hindi kita nakikilala. Sabi ng Mateo 7:21, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit. Darating ang araw, maraming nagsasabi, Panginoon, Panginoon, kami napuspos sa iyong banal na Espiritu. Kami nagpatong ng kamay, gumaling. Kami nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan. Pero sasabihin ng mala, Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kayong mapagawa ng katampalasanan. Pag nakalimutan mo, pag hindi mo inaalala ang banal na hapunan, hindi ka rin maalala ng Diyos. Hindi ka niya rin matatandaan. Kaya merong talata sa Biblia na Mateo 7:21. Kaya napakabanal nito, napakasagrado nito, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, ang kahulugan ng banal na hapunan, it is a memorial. We therefore commemorate the death of Jesus on the cross. Inaalala natin ang kanyang kamatayan sa krus. At ang sabi pa rito, mga minamahal, whose blood was shed for the remission of our sins. Inaalala natin, mga minamahal, na ang kanyang dugo ay dumaloy sa krus upang matubos tayo sa ating makasalanan. Basahin po natin, Efeso 1, talatang 7 at Efeso 2, 12 hanggang 14. Basahin po natin. Dito po sa Efeso, Kapitulo 1, talatang 7. Nasa Kanya ay meron tayong ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Efeso 2, 12 Hanggang 14. Na kayo, ng panahong iyon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. 14. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang mga pinag-isa, ang dalawa at giniba ang pader ng nasa gitna ng pagpapahiwalay. Amen. 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 Kaya merong katas ng ubas. Simbolo ito ng dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sinabi ng banal na kasulatan, we therefore commemorate the death of Jesus Christ on the cross, whose blood was shed for the remission of our sins. Nasa pamagitan ng kanyang dugo, ang sabi ng nabasa natin sa Ephesians 1:7, mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo, ng kapatawaran ng ating kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Na nung unang panahon, sabi ng Biblia, nung hindi pa tayo sumasampalataya, ang Diyos, mga minamal, ay malayo sa atin. May pader na nakapagitan sa atin at sa Diyos. Sabi ng Biblia, maminamal, tayo ay walang Diyos sa sanlibutan. Tayo'y hiwalay kay Kristo. Hindi kabilang sa bansang Israel, taga-ibang lupa. Sabi, hindi kabilang tungkol sa tipan ng pangako at tayo'y walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan.
Nung unang panahon pala, maminamahal, kahit napakarami nating Diyos, may Diyos tayo dito sa dibdib, may Diyos tayo sa ating mga altar, may Diyos pa tayong pinupuntahan kung saan sa mga simbahan. Minsan may mga Diyos pang nakatato sa katawan natin. Yung mga nakabilanggo, itinatak na sa katawan nila yung Diyos. Pero ang totoo, ang kalagayan natin, walang Diyos sa sanlibutan. Hiwalay kay Kristo. Walang pag-asa, walang kaligtasan. Hindi kabilang sa pangako ng Diyos na magmamana ng buhay na walang hanggan. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus, tayo'y inilapit ng dugo ni Kristo. Iginiba niya ang pader na nakapagitan sa atin at sa Diyos. Yun ang dahilan, maminamahal, bakit kinakailangan natin alalahanin, mga minamahal, sa pamagitan ng pagsalo sa banal na hapunan, maminamahal, ang kamatayan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Amen? Ito ang dahilan kung bakit sumasalo tayo sa banal na hapunan. It is a memorial. Inutos niya, maminamahal, sabi, sa tuwing kayo'y kakain at sa tuwing kayo'y iinom, alalahanin ninyo. Sabi, sa tuwing kayo'y kakain at iinom, sabi, alalahanin ninyo ito. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin, sabi ng mahal na Panginoon. It is a memorial. Pangalawa, it is a proclamation. Kaya ka nakikipag-participate sa banal na hapunan, sinabi ng banal na kasulatan, it is a proclamation. Ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya, proclamation of your faith. Ipinoproklama mo, itinatanyag mo, maminamahal, na si Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Proud ka, maminamahal, na isa ka sa tinubos ng ating mahal na Panginoong Kristo. The proclamation of your faith, ipinahayag mo ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagparito. Ipinoproklama mo, maminamahal, na siya'y muling babalik at nananampalataya ka na isa ka sa kukunin niya. Amen? Kaya kapag hindi ka sumasalo sa banal na hapunan, parang hindi ka interesado sa pagparito niya. Hindi mo siya pinoproklama, hindi ka naniniwala na babalik si Kristo. At ang sabi rito, hindi ka kabilang sa mga tinubos ni Kristo sa krus. Hindi ka kabahagi ng kamatayan ni Kristo kasi hindi ka kabahagi sa tinatawag na banal na hapunan. Isa, dalawa hanggang 3 beses kang hindi makasalo sa banal na hapunan, tanggal ka na. Hindi ka nakabilang. Sapagkat ang hindi pagsalo sa banal na hapunan, sabi ng Biblia, hindi mo pinoproklama, hindi mo ipinapahayag na si Kristo'y namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Hindi mo ipinapahayag na si Kristo'y muling magbabalik. Sa madaling salita, kung hindi mo pinapahayag, hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala. Sapagkat ang pagsalo sa banal na hapunan, sabi rito, it is a proclamation of our faith. It is a proclamation of His coming. Ipinapahayag mo na siya'y muling babalik, paparito, para sa iyo, para sa atin, para sa akin, at para sa ating lahat. Kapag hindi ka sumalo, hindi ka iniisip mo, meron kang guilty conscience, naku, may kagalit ako, hindi ako sasalo. Naku, nakagawa ko ng kasalanan kanina, hindi ako sasalo. 3 beses mong gawin yan, wala ka ng kaugnayan sa Kanya. Bakit? Kung halimbawang nagkasala ka sa kapwa mo, mahirap ba gawin na lumapit ka bago ka sumalo sa banal na hapunan? Mahirap bang gawin, lumapit ka sa kagalit mo at humingi ka ng tawad? Mahirap gawin, mahirap ba gawin na ikaw ay magsisi at mangako sa mahal na Panginoon na simula ngayon, hindi ko na babalikan ang aking kasalanan, kaya nagsisisi ako, kaya sasalo ako sa banal na hapunan. Yung iba, maminamahal, nangangatwiran pa.
Gina-justify nila na hindi sila sasalo sa banal na punan. Sasabihin nila, kasi Brad, nag-aasikaso kami. Kami ang nagbibigay ng katas ng ubas, kami nagbibigay ng tinapay, kaya naubusan kami, hindi ako nakahalo. Pero ang totoo niyan, hindi lang siya interesado. At ang ibang mga mananampalataya, may mga galit sa puso, kaya guilty sila. Ayaw nilang sumalo sa banal na punan, sinasadya nila. Kasi guilty sila. Nandun yung kanilang kinasamaan ng loob. Nandun yung kagalit nila. Mahirap ba, maminamal, para sa isang mananampalataya na sabi ng Mateo 6, talatang 14 hanggang 15, pag naalala mo na ikaw ay may kagalit, iwanan mo ang iyong ginagawa. Sabi rito, basahin natin Mateo 6, 24, maminamal hanggang 6:14 hanggang 15, 14-15. Dito po sa Mateo chapter 6 verse 14 up to Tapos sunod natin yung Mateo 5:23. 14 up to 15. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang makasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapat kung hindi nyo ipapatawad sa mga tao ang kanilang kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng iyong Ama ng inyong mga kasalanan. Dito sa Mateo chapter 5 verse 23, sabi po, kaya't kung inihandog mo ang iyong hain sa dambana, ay do'y maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. Amen. Tuloy hanggang 24. Hanggang 24, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaong ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkayoy, magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Amen. 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 Mahirap ba yun, mga minamahal? Mas mahirap ang ginawa ng mahal na Panginoon para sa atin, mga minamahal. Kung nahihirapan ka, mga minamahal, na gawin yun, mas napakahirap ang ginawa ng mahal na Panginoon para tayo'y mapatawad sa ating kasalanan. Iniwan niya ang kanyang magarang trono sa langit. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay bumaba. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 6 up to 8, bagamat siya'y Diyos, hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa Diyos, kundi hinubad niya ito at nagpakababa, nag-aring alipin at nagpakamasunurin hanggang sa kamatayan, hanggang sa kamatayan sa krus. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Yung mga napapanood natin, mga minamahal na mga pelikula, para sila'y maging bayani, makapagligtas, hubarin nila yung kanilang pagkatao para maging Superman sila. Hubarin nila, maminamal, yung kanilang pagiging mahina para isuot ang pagiging malakas. Pero iba ang ginawa ng mahal na Panginoon Jesucristo. Hinubad niya ang kanyang kapangyarihan. Hinubad niya ang kanyang lakas upang maging mababa at maging mahina, upang maging hain, handog sa ating mga kasalanan. Kung hindi siya magiging tao, maminamahal, hindi siya mamamatay sa krus. At ang sabi ng Hebrews 9:22, for without shedding of blood is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, ay wala tayong kaligtasan. Walang katubusan ng ating kasalanan. Pero ang mahal na Panginoon, hinubad niya ang kanyang kapangyarihan. Hinubad niya, maminamal, ang kanyang karangalan, ang kanyang kalulatian, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pagiging Diyos. Hinubad niya, sabi, nag-anyong alipin, nakisama sa mga tao at nagpakamasunurin, nagpakamasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Amen. Kaya nga kung sasabihin mo, Brad, napakahirap naman, 10 taong ko nang kagalit yan. Brad, napakahirap naman, napakagrabe ng ginawang kasalanan sa akin yan. Talagang hindi ko mapapatawad yan. Siguro mapapatawad ko yan, pero ayaw kong makita yung muka.
mas mahirap ang ginawa ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, kung hindi nyo sila patatawarin, hindi rin naman kayo mapapatawad ng ating Ama na nasa langit. Amen? Hindi mahirap yon sa gusto ng kaligtasan. Ang magbay-benefits ng mga nagpapatawad, yung nagpapatawad, hindi yung pinatawad. Amen? Ang nagbe-benepisyo, kasi pag ikaw ay natutong magpatawad, talagang luluwag ang kalooban mo. Gagaan ang iyong puso, gagaan ang iyong loob. Pero hanggang hindi ka nakapagpapatawad, napakasikip ng dibdib mo. Halos hindi ka makahinga. Halos hindi ka makatulog. Wala kang laman ng isip ng puso, kundi paano makakaganti. Hindi ganon ang prinsipyo ng Diyos. Hindi ganon, mga minamahal, ang nais ng Diyos. Kaya nga, bakit tayo nagpa-participate sa banal na hapunan para lagi natin ma-ensayo, lagi natin ma-practice yung pagpapatawad. Kasi hindi ka pwedeng sumalo sa banal na hapunan pag hindi ka humingi ng tawad eh. At hindi ka makasalo pwedeng sumalo sa banal na hapunan kapag hindi ka karapat-dapat, pag meron kang sama ng loob. Kaya nga, ito'y ginagawa natin minsan sa isang buwan para ma-practice natin yung pagpapatawad. At pag ikaw ay nakapagpatawad, hindi yung pinatawad mo ang nagbebenepisyo. Ikaw na nagpatawad ang higit na nagbebenepisyo. Ikaw ay papatawarin ng mahal na Panginoon. Karapat-dapat ka na pumasok sa kaharian ng langit sapagkat ginawa mo ang kanyang banal na kalooban. Amen. Kaya dapat natin tandaan, maminamahal, sabi rito, it is a proclamation. Pagpapayag ng iyong pananampalataya. At pangatlo, it is a communion. Ibig sabihin ng communion, maminamahal, ito po ay pakikipag-fellowship. Sinabi ng banal na kasulatan, ang mahal na Panginoon, bago siya uliin at bago siya patayin, kumuha siya ng tinapay at pinagputol-putol ang pagkain, ang tinapay na yon. Ito po'y simbolo ng ating pagiging isa. Tayo'y isang katawan kay Kristo. Ito'y pagpapakita na tayo po'y katulad lamang ng isa. It is a communion. Sabi rito, basahin po natin ang 1 Corinthians 10, 16 and 17. It is a communion. Kaya tayo sumasalo sa banal na hapunan, ipinakikita natin na hindi po tayo hiwa-hiwalay. Hindi tayo iba-iba. Ang bawat mananampalataya ay isa. Isa lang kay Kristo. Gaya ng tinapay na isa na pinagputol-putol. Pinagputol-putol man tayo, iisa pa rin tayo, maminamahal, sa ating mahal na Panginoon, sa iisang katawan. Yan po ay ang katawan ng mahal na Panginoon Kristo. Basahin natin 1 Corinthians 10, 16 and 17. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 16 hanggang 17. Ang saro ng pagpapala natin pinagpapala, hindi ba siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay natin pinagputol-putol, hindi ba siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Bagaman tayo marami, ay isa lamang tinapay, isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Amen. 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 Kaya yun ang dahilan, maminamahal, bakit maliit yung tinapay natin. Yung ibang mga mananampalataya, lalo na hindi alam ang ibig sabihin ng Holy Supper. Sabi naman, tinapay ito, paano kami mabubusog? Hindi pa nagdadasal, kinain niya yung tinapay. Kaya pagdating nandun na tayo sa Holy Supper, sabi, asan nyo sa akin? Sila nagkakainan pa lang, ako wala na. Sabi ng Biblia, ganun ang ginagawa ng mga Kristiyano noon. Sa 1 Corinthians 11:22. Sabi rito, hinahamak nyo. Hinahamak nyo ang banal na hapunan. Wala ba kayong bahay para kumain? Kaya pinaghati-hati, simbolo ng ating pakikipagkaisa. Simbolo na tayo iisa lamang kay Kristo. Bagamat hiwa-hiwalay tayo, maminamahal, iisa lang tayo kahit anong mangyari. Sabi nga, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. It is a communion, maminamahal. Kaya nga,
tayong mga mananampalataya, lagi nating isipin, kapag ang kapwa mo ay nasaktan, dapat nasasaktan ka rin. Hindi yung pag nalabalitaan mo yung kapwa mo, naku, nakamatayan ng anak yan, buti nga sa kanya, kasi masungit yan. Hindi ganun ang totoong kabahagi sa katawan ni Kristo. Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Sabi kong nagagalak ang isa, lahat din naman tayo nagagalak. Nakikigalak tayo sa mga nagagalak. Nalulungkot tayo sa mga nalulungkot. Yan ang tunay mga minamahal na bahagi ng katawan ni Kristo. It is a communion, pakikipagkaisa. Bagamat tayo'y kumain sa tinapay, ngunit sa isang tinapay galing ang ating kinain. Pinagputol-putol galing sa isang tinapay, simbolo ng pakikipag-isa natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya sabi rito, perhaps, in the sense of reinforcing, we enjoy the blessing and forgiveness through the blood of Christ. Kung tayo ay makikipagkaisa, sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo'y nagiging malakas. Reinforcing. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay nagbibigay ng kalakasan sa isa't isa pag tayo nakikibahagi sa banal na punan. Sabi, in the sense of reinforcing, yung tayo'y nakapagpapalakas sa isa't isa. And we enjoy blessing and forgiveness through the blood of Jesus Christ. Kaya nakasulat sa 1 John 1:7, if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Ang paglakad sa liwanag, maminamahal, ay ang pag-ibig sa kapatid. Bakit may mga Kristiyanong, ay hindi na ako dadalo dyan, natisod ako. Kasi hindi ka lumalakad sa liwanag. Subukan mong maglakad ka sa dilim. May nakaharang na kahoy dyan, pag hindi natisod ka. Huwag mong sisihin yung taong kinatisuran mo. Huwag mong sisihin yung isa sa kapatid mo na merong hindi mo nagustuhan ang ugali, kaya ka natisod. Hindi yun ang totoo. Ang totoo, hindi ka lumalakad sa liwanag. Sabi ng 1 John 1:7, if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Kung ikaw ay nasa liwanag, lumalakad sa liwanag, meron kang pakikisama. Meron kang pakikisama. Wala kang sariling mundo. Wala kang sariling mundo. Kung Kristiyano ka, may sarili kang mundo. Hindi ka nakikisama sa mga Kristiyano mo, gumawa ka na ng sarili mong langit. Total, meron ka rin sariling mundo, gumawa ka na rin ng sarili mong langit. Hindi ka pwedeng umakyat sa langit nang wala kang pakikisama sa kapwa mo, Kristiyano. Sabi, if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Pag tayo'y nagkakaisa, pag tayo'y may pakikisama sa isa't isa, walang tisuran, walang sumbatan, walang hanapan ng mali. Sabi, lahat ng kasalanan natin, pinatatawad palagi ng ating mahal na Panginoon. Kaya yun ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon sa 1 John 3:9. Ang mga Kristiyano, hindi nagkakasala. Hindi nagkakasala. Ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Hindi nangangulugan, perpekto ka na. Walang taong perpekto. Kasi sinabi ng 1 John 3:9, ang mga ipinanganak ng Diyos hindi na nagkakasala kasi sa tuwing sila'y nagkakatipon, napapatawad ang kasalanan nila. Ang kasalanan nila hindi na ibinibilang ng Diyos. Sabi, kinalilimutan ang ating kasalanan. Kaya ang tawag sa atin ay mga anak ng Diyos, hindi nagkakasala. Kasi lagi tayong napapatawad. Amen? Tignan nyo, maminamahal, basahin yung 1 John 1:7, tapos 1 John 2, verse 10 up to 11, sunod natin. Nakita nyo,
Kaya ka natitisod kasi ikaw ang may problema. Hindi ka lumalakad sa liwanag. Wala kang ilaw. Hindi ka ilaw ng salibutan, kaya ka natitisod. Kaya ka nadadapa. Sabi ng Psalms 119 verse 165, dakilang kapayapaan ang tatamuhin ng mga taong umiibig sa salita ng Diyos, walang dahilan upang sila'y matisod. Kaya kung sabihin ng mga Kristiyano, ba't hindi ka na dumadalo, Brad? Hindi ka na dumadalo, sis? Kasi natisod ako kay Tarpulano. Natisod ako kay Tarpulana. Hindi ka natisod. Lumalakad ka sa dilim. Kaya ka natisod. Hindi ka lumalakad sa liwanag. Basahin ng 1 John 1:7 at 1 John 2, verse 10 up to 11. Basahin natin matalata. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 1, talatang 7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 2, 10 hanggang 11. Ang umiibig sa kanyang kapatid at nananahan sa liwanag at sa kanya ay walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Ngunit ang napupot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman. At hindi niya nalalaman kung saan siya paroroon sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Amen. 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 Kapag mayroon lumapit sa inyo, Kristiyano, Brad, huwag ka nang dumalo dyan. Matitisod ka lang. Ako nga, dumadalo ako dyan, natisod ako eh. Ang Kristiyanong yon hindi lumalakad sa liwanag. Sabi ng Biblia, kaya hindi siya lumalakad sa liwanag, sabi ng John 3:19-21, masama ang kanyang gawa. Masama ang kanyang gawa. Sabi, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay lumalakad sa kadiliman. Amen? Sapagkat kung siya'y lumalakad sa liwanag, hindi siya matitisod kailanman. Walang dahilan na siya'y matitisod sapagkat meron siyang liwanag. Saan ka makakitang may dala-dala ng sulo na tisod pa? Wala. Pero pag wala kang sulo, wala kang ilaw, lumalakad ka sa kadiliman, matitisod ka. Hindi mo alam, baka mahulog ka pa sa hukay. Kaya ang totoong dahilan ng pagkatisod, ikaw mismo ay lumalakad sa kadiliman dahil masama ang iyong gawa. Amen? Kasi sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang pagkasalo sa banal na hapunan, it is a communion. Ito'y tanda ng ating pakikipagkaisa. Ito'y tanda, maminamahal, na tayo lang ay iisa kay Kristo. Kaya ang ibig sabihin ng fellowship one with another, hindi po fellow in the same ship. Hindi porket magkasabay kayong sumakay ng barko, fellowship na yan. Hindi porket magkasama kayong nagsimba, iisa ang simbahan na dinadaluhan nyo, fellowship na yan. Hindi. Kahit matagal na kayong magkasama sa church, kung magkagalit kayo, hindi fellowship yan. Pag hindi kayo nagkikibuan, pag wala kayong pakikisama sa isa't isa, meron kayong hidwaan, meron kayong galit sa puso, hindi fellowship yan. Amen? Ang ibig sabihin ng fellowship, maminamahal, sabi, we have fellowship one with another. Ibig sabihin, kailangan forgiving one another. Ang tunay na nakipag-fellowship, we must be forgiven one another. Love one another. Receiving one another. Bearing burden one another. Yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, yung tayo po, mga minamahal, ay may pagmamalasakitan, may pagmamahalan, nagpapatawaran, nagtutulungan, nagdadalahan ng pasanin sa isa't isa dahil isa lang tayo sa katawan ni Kristo. Katulad ng tinapay na kinain natin, kakainin natin, galing lamang sa isang tinapay na pinagputol-putol bilang tanda na isa lang tayo. Amen. Kaya nga sabi, it is a communion. At higit sa lahat, sabi po ng banal na kasulatan, how to observe. Paano tayo maging karapat-dapat sa pagsalo sa banal na hapunan. Sabi rito, maminamahal, how to observe.
to participate the Holy Supper, unang-una, to be done with reverence. To be done with reverence. Sabi rito, 1 Corinthians 11:22, talo ng 27 up to 29, gawin natin na may sagrado, na may paggalang, pagrespeto. Huwag mong pagtawanan yan. Baka inisip mo, ano to, naglalaro, nagbabahay-bahayan, ang lit ng tinapay. Sagrado yan. Gawin mo with reverence. Sabi rito, basahin natin, 1 Corinthians 11:22, 27 to 29. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11, 22, 27 up to 29. Sabi dito sa 22, ano wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman? Walang mahalaga ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiyaan ninyo ang mga wala ng anuman. Ano aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin. Sa bagay nito'y hindi ko kayo pinupuri. Sa 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon, Saro ba? Hindi saro, saro. saro ng Panginoon, na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Sa 30 na, 30. Sunod natin, sa 30, verse 30. 30. Dahil dito'y marami sa inyo ang may hina at mga masasakitin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Amen. 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 Sinabi ng banal na kasulatan, how to observe, to participate the Holy Supper. Sabi, to be done with reverence. Gawin mo na may paggalang, mataas na respeto. Sabi rito, mga minamahal, with respect for the supreme price Jesus paid for our sins. Ha? Buong paggalang, buong pagpipitagan, mga minamahal, na ating pong irespeto ang banal na hapunan bilang pagrespeto sa dakilang kabayaran ng ating mahal na Panginoong Kristo sa ating mga kasalanan. Sa napakalaking bayad ni Kristo sa ating kasalanan. With reverence. Sabi rito, maminamahal yung mga Kristiyano noon, nung unang isinagawa nila ang banal na hapunan, yung iba ang dami ng kinain. Kaya yung iba hindi nakakain yung iba. Kasi yung iba kumain marami. Tapos yung iba uminom ng marami. Sabi ni Apostol Pablo, ano kayo? Wala kayong bahay para doon kayo uminom at doon kayo kumain sa bahay nyo? O nilalapastangan nyo lang ang iglesia ng Diyos? Paglapastangan pala yun. Kailangan with respect. Hindi yung ang value ng ating ginagawa, hindi doon sa tinapay at sa katas ng ubas na kaunti at maliit. Ang value nito, maminamal, yung malaking hirap ni Kristo sa krus, maminamal para tayo matubos sa ating kasalanan. Yun ang dahilan, kaya tayo nagsasagawa nito. Amen? Ang sabi rito, with respect for the supreme price Jesus paid for our sins. Sinabi ng banal na kasulatan, the cruel torture and humiliation of physical body. Grabe, maminamahal, ang hirap na ginawa ni Kristo para ikaw ay mapatawad. Sabi, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. With His stripes, we are healed. Dahil sa kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Dahil sa kanyang mga bugbog, tayo, mga minamahal, ay napatawad sa ating mga pagsalangsang. Ang parusa na dapat ay sa atin ay ipinukol sa Kanya iginawad upang sa pamagitan ng Kanyang mga latay, magsigaling tayo. Yan po ang price. Kung makikita nyo, maminamahal, ang hirap ng mahal na Panginoon. Sabi ng Isaiah 52, verse 14, kung nandun tayo sa actual,
ng ating mahal na Panginoon ay nakapako sa krus. Makita nyo yung lasog-lasog na katawan niya. Kung nakakita na kayo ng katawan ng manok na pinagpiestahan na, maminamahal ng mga kumain, puro buto na lang, lasog-lasog na, kinain na lahat ng laman. Kung nakakita kayo ng ganong itsura ng manok, maminamahal, na ang natira ay buto na lang habang nasa hapag, ganon ang itsura. Sabi rito, Isaiah 52 verse 14, hindi na makilalang tao. Habang nakabayubay siya sa krus dahil sa lasog-lasog na katawan, dahil sa kanyang mga latay, sabi, dahil sa kanyang mga bugbog na dinanas, mga minamahal ang kanyang katawan, hindi na makilala kung tao pa. Lasog-lasog. Halos parang buto na lang ng manok na pinagpiestahan ng mga nagugutom na tao. Sabi rito, basahin po natin Isaiah 52 verse 14. Dito po sa Isaiah Kapitulo 52, talatang 14, kung paanong marami natigilan dahil sa iyo, ang kanyang mukha ay napakakatuwa kaysa kaninumang lalaki, at ang kanyang anyo ay higit na kumakatuwa kaysa mga anak ng mga tao. Amen. 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 Sinabi ng Biblia, lahat ng mga taong nakakita ay natitigilan sapagkat ang kanyang mukha ay napakakatuwa. Hindi, sabi, ang kanyang anyo ay hindi na makilala kung tao, maminamahal, dapag lasog-lasog ang katawan. Wasak-wasak ang katawan ng malapanon sapagkat ang latigo na pinangampas sa kanyang katawan, meron pong mga sima. Paghila po ito sa kanya, maminamahal, sumasama na yung kanyang balat. Kaya kung nakakita kayo ng buto ng manok o yung buong manok na pinagpiesta ng mga taong gutom, itinira buto na lang. Ganon ang itsura ng katawan ng malapang. Sabi, kumakatuwa, hindi na makilalang tao ang nakabitin sa krus. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, to be done with reverence. Because, sabi rito, the cruel torture and humiliation of physical body. Dahil sa malupit na dinanas ng ating mahal na Panginoon, sabi, sa tuwing kayo'y kakain, ay inaalala nyo ang kanyang kamatayan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala. Habang tayo kumakain ng tinapay, alalahanin mo na si Kristo, habang nakabayubay sa krus, mga minamahal, nagkalasog-lasog ang katawan dahil sa iyo. Imbis na ikaw ang dadanas nun, imbis na ikaw ang makararanas ng ganong kalupit na parusa, siya na ang dumanas para sa atin. Amen? At ang sabi pa, maminamahal, spiritual anguish suffered. Yung terribling paghihirap, spiritual, sabi rito, spiritual na paghihirap. Kasi noong mga panahon na yun, naranasan niyang hiniwalayan siya ng Diyos. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ibig sabihin, bilang tao, si Diyos na nagkatawang tao, naranasan niya bilang tao yung walang Diyos na tumutulong, yung walang Diyos na tumutugon, yung walang Diyos na magliligtas. Naranasan niya ang pagiging homeless, hopeless, walang pag-asa, maminamahal, sapagkat sabi ng Biblia, bilang siya po'y inako ang ating kasalanan, sabi, mga minamahal, naranasan niya rin ang karanasan ng isang taong pinabayaan ng Diyos dahil sa kasalanan. Sinabi rito sa 2 Corinthians 5, verse 15, siya na walang sala ay inaring may sala dahil sa atin. Naranasan niya yun na parang iniwan siya ng Diyos dahil, mga minamahal, inako niya ang kasalanan natin. Kaya naranasan niya yung pinabayaan ng Diyos. Yung naranasan niya, yung walang Diyos na tumugon sa kanyang panalangin. Naranasan niya na walang Diyos na nagligtas sa kanya. Pero, mga minamahal, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa atin. Ipinalasap sa kanya ng Diyos ang
isang taong walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan, hiwalay sa Diyos. Ganun ang naranasan ng malapanong. Kaya sinabi niyang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po'y spiritual na paghihirap. Sabi rito sa Banal na Kasulatan, 2 Corinthians, basahin po natin. 5:21 pala, 2 Corinthians 5:21. Dito po sa ikalawang Korinto, talatang 5, kapitulo 5, talatang 21. Yung hindi nakakilala sa kasalanan, ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya katuwiran ng Diyos. Amen. 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 Sinabi rito, maminamal, siyang walang sala ay inaring walang sala o inaring may sala ng dahil sa atin upang tayo po, mga minamahal, ay maging katwiran sa Diyos. Siyang walang kasalanan, inaring may kasalanan. Kaya nga, nabuka niya yung katagang, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Amen? Inari siyang may kasalanan dahil sa atin. Siya mismo ang Diyos, pero namuhay siya, naranasan niyang maminamal ang kalagayang walang Diyos, walang tutulong, walang pag-asa. Naranasan niya yon dahil sa atin. Dahil binayaran niya ang dapat hirap, sakripisyo na dapat daranasin natin. Siya na ang dumanas para sa atin. Amen. Kaya sabi rito, maminamahal, kinakailangan gawin natin to with reverence. Pangalawa, to be done with self-examination. Gawin natin na mayroong pagsaliksik. Sabi, siyasatin niyo ang inyong sarili bago kayo sumalo at kumain ng katawan at uminom ng dugo ng mahal na Panginoon. Sapagat sa tuwing kayo'y kakain at iinom, sabi rito, ay inyong kinikilala ang katawan ng mahal na Panginoon. Amen? Pag hindi natin binibigyan ng respeto, hindi tayo nagbibigay ng self-examination, hindi natin sinusuri ang ating sarili kung tayo karapat-dapat. Sabi rito, maminamahal, tayo po ay, sabi rito, mayroon pong naghihintay na condemnation. Failure to observe with proper reverence bring condemnation. Failure to observe with proper reverence brings condemnation. Kaya sabi, kaya marami sa inyo ang masasakitin. Kaya pala minsan nagkakasakit tayo. Kasi minsan may sama ka ng loob, salo ka ng salo sa banal na punan. Katabi mo lang yung kagalit mo, naku, bahala siya ako kakain. Katabi mo lang, hindi mo, sis, pasensya ka na, hindi ako nakapagbayad ng utang, patawarin mo ako. Katabi mo na, hindi mo pa magawang humingi ng tawad. Kaya sabi, marami sa inyo ang masasakitin, ang iba'y namatay na. Sabi ng verse 30, ang iba'y nangatulog na. Ibig sabihin nangatulog, namatay na. Kaya pag nagtanong ka, bakit kaya namatay si sister ganun? Ba't namatay si ganun? May sama ng loob minsan yun, sumalo sa banal na punan. Masama ang loob na hindi nakapagsisi o hindi nakahingi ng tawad. Kaya huwag tayong magbigayan ng sama ng loob sa isa't isa. Kasi mamaya sumalo sa banal na punan na masama ang loob sa iyo. Tapos namatay, kasalanan mo yun. Dahil sa iyo namatay yung tao dahil hindi nakahingi ng tawad. Kaya sabi, failure to observe with proper reverence bring condemnation. Sabi ng Hebrews 10:29, sabi rito, magdudulot ito ng malaking kaparusahan o chastisement. Sabi rito, basahin po natin. Hebrews 10:29. Dito po sa Hebreo, chapter 10, verse 29, gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihatol na ukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Amen. 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 Sabi, gaano kayang higpit ang parusa sa akala nyo ang ihahatol
na naukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos na umaring hindi banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Inalipusta mo ang espiritu ng biyaya. Hindi mo binigyan ng reverence. Hindi mo binigyan ng respeto. Bigla ka na lang sumalo sa banal na punang hindi ka karapat-dapat. Tignan niyo si Judas. Si Judas, mas masaklap ang nangyari sa kanya. Pagkatapos niyang sumalo sa banal na punan, pinagkanulo niya ang mahal na Panginoon. Pagkatapos niyang magkanulo, siya'y nagbigti. Bakit nangyari sa kanya yun? Sumalo siya sa banal na punan na hindi karapat-dapat. Amen? Tignan niyo, mga minamahal, ang malapanon, sabi ng Biblia, ang Diyos ay banayad sa pagkagalit at puspos sa kabagan. Kung ipapayag mo ang iyong kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad. May walang hanggang kapatawaran ang mahal na Panginoon. Amen? Hindi mo kinakailangan husgahan ang kapwa mo na hindi ka kayang patawarin. O hindi mo siya pwedeng patawarin dahil sa laki ng kasalanan niya. Sabi kung paano ang malapang nun nagpapatawad, ay ganun din, dapat magpatawad ang bawat sasalo sa banal na punan. Amen? Pangatlo, sabi ng banal na kasulatan, ang sino mang sasalo sa banal na punan, sabi rito, we must live for Jesus who died for us. Dapat, kung sasalo ka sa banal na punan, dapat handa kang mabuhay na lamang para kay Kristo. Sabi ng 2 Corinthians 5, verse 15, nabubuhay ka na lamang para sa mahal na Panginoon. Sabi ng Galatia 2:20, ako'y napako na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay. Ang ikinabubuhay ko sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya kay Kristo na umibig sa akin at namatay nang dahil sa akin. Kaya kapag sasalo ka sa banal na punan, dapat nabubuhay ka na lamang para sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin natin ulit talata, Galatia. Mamaya ng Galatia, 2 Corinthians 5:15 at Galatia 2:20. Dito po sa 2 Korinto, Kapitulo Beloved Aserites, handa natin ang ating awitin. 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 14 hanggang 15. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Sapagkat ipinapasya namin ng ganito, na kung ang isa ay mamatay dahil sa lahat, kung gayon lahat ay nangamatay. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag na mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Dito po sa Galatia, Kapitulo 2:20. 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ay nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Kapag umiibig ka sa Diyos, maminamahal, sabi ng Biblia, ang pag-ibig mo sa Diyos ang magpupumilit. Magpupumilit, gawin mo kahit mahirap. Sabi, ang pag-ibig ko kay Kristo ang nagpupumilit sa amin. Sapagkat siya na namatay dahil sa lahat upang mabuhay, upang tayo'y mga buhay, ay wag nang mabuhay sa kanyang sarili, kundi doon sa namatay sa kanya. Ibig sabihin, hindi na tayo nabubuhay, kundi nabubuhay na lamang tayo doon sa ating mahal na Panginoon Jesucristo na namatay nang dahil sa atin. Bilang mananampalataya, may prinsipyo tayong dapat panindigan. Hindi na tayo ang nabubuhay. Sabi, ako'y napako na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay. Kalimutan mo na si ikaw. Kalimutan mo na yung dating ikaw. Hindi na ikaw yan. Sabi ng Biblia, napako ka ng kasama ni Kristo. Ang ikinabubuhay mo sa laman ay ikinabubuhay mo na lamang sa pananampalataya.
sa pananampalataya kay Kristo, ang anak ng Diyos, na umibig sa atin at namatay nang dahil sa atin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo tumayo, maminamahal, umawi tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin, maminamahal, ang ito, ang tinapay ng buhay. Mga minamahal, minsan pa ienda natin ating sarili. Habang umaawit, habang tayo po'y umaawit, habang inianda natin ang ating puso, ang ating isip, ang ating sarili, sa pagsalo sa banal na punan, inihiling ko, maminamal, inuutos ng ating Panginoon, kung meron kayong kasamaan ng loob, meron kayong mga hindi pagkakaunawaan, lumapit kayo, humingi kayo ng tawad sa inyong mga kapatid. Napakasagrado nito, maminamahal, napaka-banal, kaya nga banal na punan. Hallelujah. Bag tayo maawit, maminamahal. Ang tinapay ng buhay, iyon lalahani. Habang ipinamimigay ang katas ng ubas at ang tinapay, nagsisimbolo ng katawan at dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magsisi tayo, mga minamahal. Upang tayo'y makapiling ang salong ito, iyong inumin, siyang bagong iba sa atin. Yan ang dugo dumigis upang tayo'y luminis. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Ang pinayubay at ang dugo tumigis para sa ating kalikasan. Magsisi tayo, mga minamahal, habang inaalit po natin ito. Tinapay ng buhay, iyong alalahanin. Ang kanyang paghihirap upang tayo'y makapiling. Ang salong ito'y iyong inumin, siyang bagong
luna. Hinili ko po tayo magsisi, mga minamahal. Sinabi ng banal na uslatan, mga minamahal, gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisikain at magsisinom bilang pag-alala sa akin. Ito po'y utos. Ito po'y napakasagrado, mga minamahal. Pag ginagawa mo palaging hindi sumasalo sa banal na punan, maaring burahin ng Diyos ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. 2 o 3 na hindi sumalo sa banal na punan, tatanggalin ng Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya huwag mong gawing dahilan, mga minamahal, hindi ka karapat-dapat. Lahat tayo ay hindi karapat-dapat. Ngunit tayo po ay tinawag na mga anak ng Diyos. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, tayong hindi karapat-dapat ay minarapat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pag naririnig natin ang katagang hindi karapat-dapat, mga minamahal, bila na lamang tayong napapaluwa, pumapatak ang ating luha sa ating mga mata sapagkat walang karapat-dapat sa atin, mga minamahal. Lahat tayo'y patungo sa impyerno. Lahat tayo'y mapapahamak sa dagat-dagatang apoy. Kaya mismong ang Diyos na ang bumaba. Siya ang nagkatawang tao sapagkat walang karapat-dapat na pwedeng iandog sa kasalanan ng tao. Walang matuwid, wala kahit isa. Kung hindi magkakatawang tao ang Diyos, lahat tayo'y nasa dagat-dagatang apoy. Nagdurusa, tumatawag sa Diyos, ngunit walang Diyos na tumutulong. Ngunit napakadakila, napakabuti ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Kasi sinabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 11, verse 24, sabi rito, mga minamahal, tawakan natin ng tayo po'y sama-sama munang manalangin. Sinabi ng 1 Corinthians 11:28, sabi, siya sa atin ang kanyang sarili bago siya kumain at uminom. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom na hindi sinisiyasat ang kanyang sarili, sabi po rito, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, sapagkat hindi niya kinikilala ang katawan ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo humingi ng kapatawaran, mga minamahal, magsisipo tayo. Kung meron tayong mga kagalit, kung meron tayong kasamaan ng loob, mga minamahal, gawin mo. Humingi ka ng tawad. Kung merong mga tao, mga minamahal, nasaktan mo ang kalooban, gawin mo, magpakumbaba ka. Kung nagawa ng ating dakilang Diyos na magpakumbaba, hinubad ang kanyang pagka-Diyos, nagpakamasunurin hanggang kamatayan. Hindi ka mamamatay kung ikaw naman, kung ikaw ay hihingi ng tawad. Si Kristo, hanggang kamatayan sumunod. Tayo po, hindi naman natin ikamamatay kung tayo magpapakumbaba at hihingi ng kapatawaran sa mga taong kinasamaan natin ng loob. Kaya tayo po'y manalangin, magsisi, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakilat, mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mala Panginoon, kami po'y lumalapit sa trono ng biyaya sa kalangitan, na merong tapat na puso, mala Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga pagsalangsang, mala Panginoon. Patawarin mo po kami, dakilang Diyos. Kami po'y mahina. Kami po'y nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, mala Panginoon. Ngunit nagpapasalamat kami, nagkaroon kami ng Diyos na katulad mo, na laging bukas ang palad na kami tinatanggap sa tuwing kami magsisisi, mala Panginoon. Patawarin mo po kami, linisin mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat na sumalo sa banal na hapunan, mala Panginoon, sa hapong ito, sa dakilat makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen.
Hawakan natin ang tinapay, mga minamahal. Ang katawang ito'y nagsisimbolo. Ang tinapay na ito'y nagsisimbolo ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nabayubay sa krus. Na sinabi ng Biblia, nang dahil sa ating mapagsalangsang siya'y nabugbog, siya po, maminamahal, ay nasugatan. Ang parusa na dapat sa atin ay sa Kanya inukol upang tayo po ay magkamit ng kapatawaran. Sabi ng unang Korinto 11:24, nang siya'y makapagpasalamat ay pinagputol-putol na sinasabi, ito ang aking katawang pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y kakain sa pag-alaala sa akin. Kainin natin, maminamahal. Hawakan po natin ang katas ng ubas. Sinabi ng talatang 25, at gayon din namang hinawakan ng saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin, mga minamahal. Natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Nararamdaman ko po na nasa ating kalagitnaan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy po tayo, awitin natin ang ito ang tinapay ng buhay. Tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Tinapay ng buhay. Patuloy po tayo makipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag tayong uuwi na hindi natin mararamdaman ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Upang ikaw ay mabuhay. Yan katawan naghirap upang iyong kamtan ang buhay na malaga. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, na dugo tumigis. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipaya na magbabalik
patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay, na magbabalik si Jesus na buhay. Amen. Maminamahal, habang patuloy po natin nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, patuloy po tayo makipag-ugnay sa ating mga kahilingan, sa ating mga pangailangan. Maminamahal, idulog na po natin sa ating dakilang Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan sa hapong ito, sa ating mga taglay na karamdaman, sa ating mga problema, sa ating mga pang-araw-araw, mga minamahal na hinaharap na mga pagsubok. Ano man ang ating mga natitira pang kahinaan, sama-sama nating idulog sa ating dakilang Diyos. Habang kasama pa natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sama-sama tayong manalangin. Hallelujah. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesus, mahal na Panginoon, narito po sama-sama po namin idinudulog sa iyo ang aming mga kahilingan, ang aming mga pangailangan, maging ang aming mga taglay na sakit at karamdaman. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, dakilang Diyos. Igawad mo sa amin, mahal na Panginoon, ang iyong masaganang pagpapatawad sa pamagitan ng pagtugon mo ng aming panalangin. Lutasin mo ang aming mga problema, palayain mo kami sa aming mga natitirang kahinaan, mahal na Panginoon. Pagalingin mo kami sa aming mga taglay na karamdaman, dakilang Diyos, sa pangunang panalangin ng aming beloved Pastor Evangelist Willis Estrada Almeida, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming inaangkin ang katugon ng panalangin in Jesus' name. Ipatong natin ang ating mga kamay, maminamahal, sa ating mga ulo. Abang ang kabilang kamay, patong niyo po sa bahagi ng inyong mga katawang may sakit. Banggitin niyo po ang pangalan ng sakit. Banggitin niyo mga problema, mga minamahal. Banggitin niyo po ang ating natitirang kahinaan, mga bisyo, ano man ang mga natitirang nating kahinaan, mga pagmumura, pag-inom ng alak, paninigarilyo, lahat ng gawa ng kalabang. Hallelujah, sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit at karamdaman pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Vices began, problem be solved. Be healed, be healed. Hallelujah. Demons of infirmities and diseases. Hallelujah. Lumayas kayo sa mga karamdaman, mga kahirapan, problema. Mulatas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Problem be solved. Vices began. Demons of unbelief and doubts, materialism. Cast out. Demons of anger, hatred. Hallelujah. Cast out in the name of Jesus. Bless us, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Tayo po'y tumayo, maminamahal, at tayo po'y sabay-sabay sisigaw ng 3 beses. Sabi ng Lucas 6:23, maminamahal, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Ito po'y out of appreciation. Gusto ng mahal na Panginoon, maminamahal, kahit malit lang bagay, ina-appreciate natin. Lalo na po ang langit, maminamahal, napakadakilang bagay yan. Sabi, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki na naghihintay sa atin sa langit, napakalaki ng gantimpala sa langit. Sabay-sabay sumigaw, habang tumatalon 3 beses, hallelujah, praise the Lord for our appreciation sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Amen. Purin po ang ating dakilang Diyos. Meron ba tayong bisita? Meron ba tayong mga baguhan, maminamahal? Wala tayong bisita? Wala tayong baguhan? Praise the Lord. At tayo po'y, bago dumako sa ating mga announcement, maminamahal, kukuha po tayo ng ating special love offering.
Sa tuwing tayo po nagdaraos po, maminamahal ng banal na po meron tayong tinatawag maminamahal special monthly offering. Ito po yung panahon, maminamahal, na magbabayad na po tayo sa ating kuryente, sa ating pastoral house, kaya kinakailangan special po ang ibigay natin para sa malapang noon sapagkat ito po yung panahon na nagbabayad na po tayo ng ating mga monthly na mga obligasyon, maminamahal. Kaya special monthly offering ang tawag sapagkat ito po'y gawin nating special, maminamahal. Magbigay tayo ng the best para sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y ipanalangin ng ating beloved elder, beloved June Pereira, sa ating special love offering. Handa po natin special love offering at binibigay ko pong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Father Lando. Amen. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po ang iyong mga anak, patuloy po nagkakaloob, mahal na Panginoon, ng special monthly offering. Ito po'y pangako po nila, mahal na Panginoon. Ito po'y pandagdag, mahal na Panginoon, sa mga bayarin, mahal na Panginoon, sa iyong bahay sambahan. Maraming salamat po, Diyos. Maging sa mga kamay, nagkakaloob, mahal na Panginoon. Ibalik mo sa kanila ito, doble-doble yung pagpapala, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. If you give unto the Lord, He will give some more to you, some more to you, some more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you, some more to you, much more to you, some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you, some more to you, much more to you, some more to you, much more to you. He will give unto the Lord, He will give some more to you. 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 Amen. Praise God. Purin po ating pera na Panginoon Jesus. God bless po. Ating beloved selected singers at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. Tayo tuloy-tuloy na po minahal sa ating announcement, sa ating minamahal na mga baguhan, minahal natin mga bisita. Patuloy po minamahal ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Kapag araw po na Merkules, yan po yung ating midweek service, minamahal. Nagsisimula po yan alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw ng Biyernes, overnight prayer po ito, minamahal alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula tayo na alas 9 ng umaga. Nagtatapos po tayo ng ganito pong oras. Minamahal ito yung araw po ng Linggo. Minamahal kapag Holy Supper po, medyo minamahal, humahaba yung ating service. May Holy Supper po tayo, minamahal. Praise God, with ating pagsawaan yan, huwag tayong manghinawa. Sabi more praising, more blessing. Habang humahaba ating paglilingkod sa malapay noon, mas maraming pagpapala po ating matatanggap mula sa ating pinalapay noon. Amen, praise God. At yung ating Facebook Live, minamahal, Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po yan, Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po, tuwing araw po lamang yan ng Sabado, sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yung radyo program naman po sa Dako ng Maynila, minamahal sa DCME, 15:30, talhapitan natin mga radyo sa AM band po yan, minamahal, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal ating may schedule na ating radyo program, television program, ating services po, minamahal dito sa ating pastoral house. Praise God, regular po isinasagawa yan, Merkules, Biyernes at Linggo. 3 beses po, sa loob po na isang linggo, ating pananambahan po dito, minamahal sa ating pastoral house. Mayroon po tayong lihans, sa mga ibig magpalihans, minamahal. Ngayon pa lamang, makipag-ugnayan na kayo sa ating pinalapay ni Jesus. Kapapagdating po sa harapan, tuloy-tuloy natin paglilihans. Mayroon din pong counseling. May mga katanungan po kayo, minamahal patungkol sa paglilingkod sa ating pinawalapay ni Jesus. Mangyari po, lumapit lamang sa ating beloved preachers area.
Andiyan po ating beloved ordained preacher. Nakahanda po siya na kayo po ay kanyang paglingkuran. Amen, praise God. Mayroon din pong bautismo sa mga hindi pa nabautismuhan. Libre po ang bautismo. Minamal dito at yung damit na suot-suot po ninyo, hindi po mababasa yan na meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen, praise God. At minamahal, yung ating Christmas Thanksgiving po, sa December 24 po yan, minamahal gaganapin. December 24, ang ating Christmas Thanksgiving. Mag-adjust po tayo ng oras ng ating pananambahan. Magsisimula po tayo ng alas 8 ng umaga. Mas maaga pa simula natin sa December 24. Alas 8 po ng umaga ang ating pananambahan, minamahal. At yung sabay na po yan, ang ating Christmas Thanksgiving. Sa December 24 po yan, araw po yan, ang linggo, minamahal. Praise God. Kaya maaga po kayo, alas 8 ng umaga simula natin pananambahan. Upang maaga din po tayo matapos, maaga din tayo makauwi, minamahal. Amen, praise God. At minamahal, kung wala na po, di sila announcement, tayo tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinulapay ni Jesus, sa ating natapos sa matagumpay na pananamba sa araw na ito, maging sa ating pasamantalang paghiwa-hiwalay. Panalangin na rin po ito na ating beloved worker, Brother Pau. Amen, praise God. Amen. Praise the Lord. At God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando Montilla. Tayo po yung manalangin na po sa pinagpalang banal na gawain nating natapos sa hapon na ito. Dakilang Diyos, amang banal sa pangalan mo, malapit ni Jesus. Kami po'y nagpupuri at papasalamat simula hanggang sa matapos ang aming pananambahan. Nariyan ka, malapino, na kami sinamahan mo, pinadama mo sa amin ang iyong matamis at banal na presensya. Salamat o Diyos sa pag-aawitan ng Joyful Solemn Song. Salamat sa mga napakinggan po namin mga pinagpalang buhay na patotoo, na patuloy namin inaalala. Ginugunitang yung mga kagilagay-lalas na gawa sa aming buhay. Salamat sa bawat awitin po ng Beloved Choir, simula sa Beloved Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Youth Choir, Beloved Jesus Finest, Generation Choir. Salamat o Diyos sa masasayang awitin at sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, na ibinuhos mo sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng pag-awitan ng mga Beloved Choir, ang iyong napakatamis at banal na presensya. Salamat po sa katapatan ng iyong mga anak, sa dako ng pagbibigay, at ganoon din po, higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan naming napag-aralan, na napakinggan na dinala po na yung mangangaral sa hapon na ito, Diyos. Salamat, malapit na sa revival ng aming pananampalataya sa aming natapos na Holy Supper, malapit noon. Hallelujah, puring ka, Diyos. At kung paano mo kami ingatan ng ligtas payapa, ingatan mo rin po ang aming mga minamalang kapatiran ng ligtas sa kanya-kanyang tahanan. Itong aming samot dalangin sa mga pangyaripang pangalan ni Jesus. Amen. Amen, praise God. God bless po, Brother Pau. Pagkamayan po tayo minamahal, magandang hapon po. Pagpalain po tayo lahat natin pinalapay ni Jesus.